Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho ka pala ng pinanggalingan lugar o may kapareho kang oras ng pagpupuyat habang nakikinig sa kwentong ito. Dahil ang istoryang maririnig ninyo ngayon ay hindi lang tungkol sa kahirapan, kundi tungkol sa isang inang nawalan, isang asawang hindi bumitaw at isang lihim na matagal nang nakabaon sa puso ng panahon. Sa liblib na bahagi ng Barangay San Isidro, kung saan ang daan ay putik kapag tag-ulan at alikabok naman kapag tag-araw, nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa lumang kahoy, yero at pinagtagpi-tagping pader. Sa paligid nito ay may ilang tanim na gabi, sili, talong at kamote. Sa likod ng bahay ay may kulungang kawayan kung saan nakatira ang isang malaking baboy na kulay itim at puti. Ang pangalan nito ay Mutya. Mutya! Huwag kang masyadong mag-ingay, baka akalain ng mga kapitbahay ikaw ang may-ari ng bahay. Biro ni Aling Corazon Magdayaw habang binubuhusan niya ang tubig ang batya ng pagkain ng baboy. 72 taong gulang na si Aling Corazon, ngunit kahit kulubot na ang kanyang balat at bahagya ng yumuyuko ang kanyang likod, matag pa rin ang tindig niya. Ang kanyang buhok ay halos puti na, laging nakapusot sa batok, at ang kanyang mga kamay ay makakapal ng kalyo dahil sa mahabang taon ng paglalaba, pagtatanim, paggagapas at pag-aalaga ng hayok. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang matandang mahirap sa baryo. Ngunit sa likod ng tahimik niyang mga mata, may nakatagong sakit na hindi kailanman lubusang nawala. Sa loob ng ubo, nakaupo sa lumang bangkong kahoy ang asawa niyang si Mang Sulpicio. 75 taong gulang na ito, payat, kayumangi, at may malalim na guhit sa mukha na parang mapa ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya. Dati siyang magsasaka ngunit nitong mga nakaraang taon ay hindi na niya kayang tumagal sa bukid. Madalas siyang hinalin. Kapag umaakyat sa maliit na hagdan ng kanilang kubo, kailangan pa niyang huminto sa gitna para habulin ang kanyang paghinga. Cora, tawag ni Mang Sulpicio, gamit ang palayaw na siya lang ang may karapatang gamitin. Huwag mong busugin ng sobra si Mutya, baka hindi na natin mabuhat kapag kailangan na nating ibenta. Pumasok si Aling Corazon habang pinupunasan ng kamay sa laylayan ng kanyang kupas na duster. Aba, hindi natin ibebenta agad yan. Pinapalaki ko pa. Kapag tama ang presyo, saka natin bibitawan. Pang-emergency natin yan. Napangiti si Mang Sulpicio, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang ngiti. Lagi na lang tayong may emergency, pero lagi rin tayong kinakaya ng Diyos. Lumapit si Aling Corazon at inayos ang kumot sa hita ng asawa. Kaya nga, huwag kang mangpatalo sa ubo mo. Hindi pa tayo tapos mangarap. Ano pa ba ang pangarap natin sa edad nating ito? Mahinang tanong ni Mang Sulpicio. Sandaling natahimik si Aling Corazon. Tumingin siya sa maliit na altar sa sulok ng bahay kung saan may lumang imahe ng birhen, kandilang halos ubos na, at isang maliit na kahong kahoy na nakapatong sa tabi ng rosaryo. Sa loob ng kahong iyon ay may lumang lampin na naninilaw na sa panahon. Isang piraso ng tali ng ospital na halos hindi na mabasa ang sulat, at isang maliit na medalya na minsan ay nakasabit sa leeg niya noong kabataan niya. May isa pa, bulhong niya. Kahit bago man lang ako kunin ng Panginoon, gusto kong malaman kung totoo bang patay na ang anak ko. Hindi agad sumagot si Mang Sulpicio. Alam niya ang sugat na yon. Hindi man siya ang ama ng batang nawala, siya ang lalaking pumulot sa durog na buhay ni Corazon at minahal ito ng walang kondisyon. Mahigit 40 taon na ang nakalipas nung umalis si Corazon sa Maynila na halos wala ng lakas mabuhay. Noong dalaga pa siya, nagtrabaho siya bilang kasambahay sa bahay ng isang mayamang pamilya. Mabait siya, tahimik at masipag. Doon niya nakilala ang isang lalaking pinaniwalaan siyang mamahalin siya habang buhay. Nang nabuntis siya, ang pangako nitong kasal ay napalitan ng katahimikan. Bigla siyang nawala at naiwan siyang mag-isa. Walang pamilya sa lungsod, walang perang sapat, at walang kampi kundi ang sariling pananampalataya. Nang manganak siya, mataas ang kanyang lagnat, malabo ang kanyang mga mata, at halos hindi niya narinig ang unang iyak ng sanggol. Ang tanging naalala niya ay ang mukha ng komadro ng si Perpetua Laksamana, isang babaeng makapalang pulbo sa mukha at may malamig na tinig. Corazon, sabi noon ni Perpetua, mahina ang bata. Ginawa na namin ng lahat. Nasaan ang anak ko? Iiyak niyang tanong habang nanginginig sa higaan. Iniwas ni Perpetua ang tingin. Wala na siya. Parang nabasag ang mundo ni Corazon ng mga sandaling iyon.
Hindi niya nakita ang bangkay, hindi niya nahawakan, hindi niya nayakap. Sinabi lang sa kanya na ililibing na raw dahil mahina ang katawan niya at baka hindi kayanin ng isip niya. Ngunit sa loob ng maraming taon, may isang bahagi ng puso niya ang hindi kailanman naniwala. May pakiramdam siyang buhay ang anak niya. May kutob siyang may itinago sa kanya ang mundo. Nang makauwi siya sa probinsya, siya ay naging laman ng bulong-bulungan. Ayan ang napala ng nagtrabaho sa Maynila. Sabi ng ilang matatanda noon, umuwi ng walang asawa tapos patay pa raw ang anak, dagdag ng iba. Ngunit si Sulpicio na noon ay binatang magsasaka pa lamang, ang unang nagbigay sa kanya ng tubig nang makita siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, halos walang malay sa gutom at lungkot. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, sabi ni Sulpicio noon. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong manahimik, manahimik ka. Pero wag mong isipin na wala ka ng lugar dito. Mula noon, hindi na siya iniwan ni Sulpicio. Pinakasalan siya nito kahit tutol ang ilang kamag-anak. Tinanggap nito ang nakaraan niya, pati ang lungkot na dala niya gabi-gabi. Sa kasalukuyan, simple ang buhay nila ngunit hindi madali. Tuwing umaga, nagtitinda si Aling Corazon ng gulay sa maliit na pwesto sa tapat ng tindahan ni Tia Bebang. Si Tia Bebang naman ang pinakasikat na tindera at tsismosa sa San Isidro. Malakas ang boses, mabilis ang bibig, pero kapag may nangangailangan, siya rin ang unang nagbibigay ng sabaw, asin o utang na sardinas. "O Cora," sigaw ni Tia Bebang isang umaga habang nag-aayos ng paninda. "Yung talong mo maliit na naman, parang hindi inalagaan." "Ganyan talaga kapag hindi dinadaan sa daldal," sagot ni Aling Corazon. Nagtawanan ng ilang bumibili. Isa sa kanila si Maritesa Galang, dating nurse aide na umuwi sa baryo matapos sara ang klinik na pinapasukan niya sa bayan. "Kumusta si Mang Sulpicio?" tanong ni Maritesa habang pumipili ng sili. "May ubo pa rin," sagot ni Aling Corazon, "pero matigas ang ulo. Gusto pang magbunot ng damo kahapon." "Sabihin mo wag na," seryosong paalala ni Maritesa. "Kapag hinihingal at sumasakit ang dibdib, wag niyang baliwalain. Delikado yan." Napatanggo si Aling Corazon pero sa loob niya, alam niyang mahirap kumilos kapag bawat check-up ay katumbas ng perang wala sila. Minsan, kahit alam ng mahirap ang dapat gawin, ang problema ay kung paano ito gagawin nang walang laman ng bulsa. Hindi lahat sa baryo ay mabait. Si Kapitan Damaso Villacorta, barangay captain ng San Isidro, ay kilalang mayabang at tuso. Lagi siyang nakaputing polo, may malaking singsing at may pabango kahit mainit ang panahon. Matagal na niyang gustong bilhin si Mutya dahil alam niyang malaki na ito at mataas ang presyo sa palengke. Isang hapon, dumating si Kapitan Damaso sa bahay ni Aling Corazon, sakay ng kanyang motorsiklo. "Ate Cora," tawag niya na kunwari almalambing, "baka gusto mo nang ibenta sa akin iyang baboy mo. Ako na ang bahala, cash agad." Lumabas si Aling Corazon habang hawak ang tabo. "Magkano naman, Kapitan?" 3,000. Napataas ang kilay ng Mang Sulpicio na nakaupo sa may pintuan. 3,000? "Kapitan, hindi biik yan. Mas mabigat pa sa apo mong tamad." Napairap si Kapitan. "Matanda na kayo, mahirap mag-alaga ng baboy. Ako na ang tumutulong, ayaw niyo pa." "Kapitan," mahinaong sabi ni Aling Corazon, "pang-emergency namin si Mutya. Kapag kailangan namin, saka namin ibibenta. Pero hindi sa presyong parang nanghihingi lang kayo ng sukli." Nagbago ang mukha ng Kapitan. "Sige, huwag kayong lalapit sa akin kapag kinapos kayo." Umalis siya ng padabog, naiwan ng alikabok sa harap ng kubo. Nang gabing iyon, tahimik na kumain ng luga ang mag-asawa. Mahina ang ilaw ng gasera. Sa labas, naririnig ang huni ng kuliklig at kaluskos ng hangin sa dahon ng saging. Si Mang Sulpicio ay panayang ubo, ngunit pilit niyang itinatago sa asawa ang hirap. "Huwag mo akong lakohin," sabi ni Aling Corazon habang inilalapag ang mangkok. "Mas masakit ang dibdib mo mayon, ano?" "Konti lang." "Konti? Kanina pa nanginginig ang kamay mo." Ngumiti si Mang Sulpicio hahit halatang pagod. "Ayokong mag-alala ka. Huwag mong magsalita ng ganyan. Matanda na ako. Matanda rin ako pero hindi ibig sabihin susuko na tayo." Huminga ng malalim si Mang Sulpicio.
Kung dumating ang araw na kailangan mong pumili kung gamot ko o pagkain mo, piliin mo yung pagkain mo. Napatigil si Aling Corazon. Sulpicio, hindi ako nagseselos sa lungkot mo. Sabi niya, alam kong may parte ng puso mo na naiwan sa batang iyon. At kung buhay siya, sana makita ka niya. Sana malaman niyang hindi siya itinako ng nanay niya. Hindi na napigilan ni Aling Corazon ang luha. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, ang kamay na maraming taon nang kumapit sa kanya sa panahon ng pangungutya, gutom at pangungulila. Kung buhay siya, bulong niya, siguro may pamilya na siya, siguro mayaman, siguro makalimutan na ng Diyos na ako ang nanay niya. Hindi nakakalimot ang Diyos, mahinang sagot ni Mang Sulpicio. Minsan matagal lang sila sumagot. Lumipas ang ilang araw, lalong lumakas ang ulan sa San Isidro. Ang palayan ay tila dagat ng putik. Ang maliit na kanal sa likod ng bahay ni Aling Corazon ay umapaw. Si Lando Pugeda, ang batang tricycle driver na madalas tumulong sa kanila, ay dumaan upang maghatid ng bigas na inutang ni Aling Corazon kay Tia Bebang. "Nay Cora," tawag ni Lando mula sa labas. "Saan ko po ilalagay?" "Diyan na muna sa may bangko, anak," sagot ni Aling Corazon. Bagamat hindi niya kaanak si Lando, anak ang tawag niya rito. Ulila sa ama ang binata at tumigil sa pag-aaral upang buhayin ang ina at dalawang kapatid. Sa tuwing may mabigat na buhatin sina Aling Corazon, siya ang unang dumarating. "Si Tatay Sulpicio po?" tanong ni Lando. "Natutulog, huwag mong istorbohin." Ngulit bago pa matapos ang kanilang usapan, mula sa loob ng kubo ay narinig nila ang malalim at putol-putol na pag-ubo. Sumunod ang lagapaklang baso. "Sulpicio!" sigaw ni Aling Corazon. Nagmadali siyang pumasok at nakita ang asawa na nakahawak sa dibdib, namumutla at halos hindi makahinga. Ang mga mata nito ay nanlalaki, parang may hinahabol na hangin na ayaw pumasok sa baga. "Cora," hirap nitong sabi, "hindi ako makahinga." "Lando, tawagin mo si Maritesa," sigaw ni Aling Corazon. "Bilisan mo!" Tumakbo si Lando sa ulan. Ilang minuto lang ay dumating si Maritesa, basang-basa ang buhok, may dalang maliit na pouch ng gamit pang first aid. Sinuri niya si Mang Sulpicio, pakininggan ang dibdib at agad na nag-iba ang mukha. Kailangan siyang dalhin sa health center ngayon din, hindi ito simpleng ubo. "May tricycle ako, pero madulas ang daan." "Kahit gumapang tayo sa putik, dalhin natin siya," nanginginig na sabi ni Aling Corazon. Binalot nila si Mang Sulpicio ng kumot at dahan-dahang isinakay sa tricycle. Habang bumabayo ang ulan sa yero ng bubong, hawak ni Aling Corazon ang kamay ng asawa at paulit-ulit na nagdarasal. "Panginoon, hugpo muna, hugpo muna, siya na lang ang kasama ko." Sa health center, sinalubong sila ng ilaw na malamlam at isang midwife na pagod na rin sa dami ng pasyente. Si Maritesa ang nagpaliwanag ng sintomas. Agad na kinuhanan ng blood pressure si Mang Sulpicio at binigyan ng oxygen mula sa lumang tangke. Maya-maya, lumabas ang doktor ng health center na si Dr. Leriano Pascual, seryoso ang mukha. "Aling Corazon," sabi niya, "kailangan madala si Mang Sulpicio sa malaking ospital sa lungsod. Posibleng puso na ito. Wala kaming sapat na kagamitan ito." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Aling Corazon. "Dok, magkano po iyon?" Hindi agad sumagot ang doktor. Alam niyang iyon ang tanong na pinakamabigat para sa mahihirap. "Hindi ko masasabi ang eksaktong halaga, pero kailangan niyang tests, gamot at baka ma-admit." Napahawak si Aling Corazon sa gilid ng kama. Sa isip niya, isa-isang lumitaw ang lahat ng wala sila. Walang ipon, walang anak na matatawagan, walang kamag-anak na may pera, walang alahas maliban sa luma niyang medalya at walang ari-arian kundi ang maliit na bahay at si Mutya. Lumapit si Mang Sulpicio, pilit nagsasalita kahit hirap. "Cora, wag. Tumahimik ka," imiiyak niyang sabi. "Ako ang bahala." "Mutya," bulong niya. Napatingin si Aling Corazon sa kanya. "Kung kailangan, ibenta mo." Hindi sumagot si Aling Corazon, ngunit sa loob niya ay may desisyong dahan-dahang nabubuo. Ang babing na ilang taon nilang inalagaan,
Ang babing na itinuring nilang huling sandalan sa oras ng kagipitan ay maaaring maging kapalit ng ilang araw, ilang buwan o ilang taon pang buhay ng asawa niya. Habang naghihintay sila ng masasakyan papunta sa lungsod, umupo si Aling Corazon sa gilid ng higaan ni Mang Sulpicio. Hawak niya ang rosaryo sa isang kamay at ang kamay ng asawa sa kabila. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, patuloy ang laban. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Aling Corazon na ang paglalakbay nila patungo sa ospital ay hindi lamang magdadala sa kanya sa pintuan ng kahihiyan at pangungutya. Dadalhin din siya sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya, ang katotohanang magbabago ng lamang sa buhay niya, kundi pati sa buhay ng anak na akala niyang tuluyan nang nawala. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar at oras na pinanggagalingan ninyo, may kanya-kanya tayong kwento ng hirap, sakripisyo at pag-asa. At sa gabing ito, samahan natin si Aling Corazon sa isang paglalakbay na susubukin hindi lang sa kanyang lakas, kundi pati sa dignidad na matagal niyang pinanghahawakan kahit wala siyang yaman. Mula sa health center ng Barangay San Isidro, nakahiga si Mang Sulpicio sa lumang stretcher na may kalawang na ang gulong. Mahina ang kanyang paghinga at paminsan-minsan ay napapangiwi siya habang nakahawak sa dibdib. Sa gilid niya, nakaupo si Aling Corazon, basang-basa pa rin ang laylam ng duster dahil sa ulan. Hawak niya ang rosaryo, ngunit ang daliri niya ay nanginginig sa kaba. Cora, mahinang tawag ni Mang Sulpicio. Lumapit agad siya. Oh, Sulpicio, masakit pa rin ba? Uwi na lang tayo, bulong nito. Ayokong mabaon ka sa utang dahil sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon at kahit umiiyak siya, pinilit niyang maging matatag. Huwag mo akong uutusan ng ganyan. Kung ako ang nakahiga dyan, iiwan mo ba ako? Hindi sumagot si Mang Sulpicio. Pumikit lang siya, na para bang pagod na siyang lumaban. Lumapit si Dr. Liriano Pascual, ang doktor sa health center, bitbit ang papel na referral. Aling Corazon, nakontak na namin ang ambulansya ng munisipyo pero matagal pa raw dahil may ibang isinugod sa bayan. Kung may tricycle o jeep na kayang magdala sa inyo hanggang lungsod, mas mabuting umalis na kayo ngayon. Si Lando na kanina pa nakatayo sa pinto, agad na nagsalita. Dok, kaya ko po silang dalhin. Mabagal lang kasi malakas ang ulan pero kaya ko. Delikado ang daan, paalala ni Maritesa na nakatayo sa tabi ni Aling Corazon. May baha sa may tulay ng Malibay. Kaya natin, sagot ni Lando. Hindi ko iiwan si Nanay Cora. Tumingin si Aling Corazon sa batang driver. Anak, wala akong pambayad sa iyo ngayon. Halos masaktan si Lando sa sinabi niya. Nay, huwag niyo naman akong gawing ibang tao. Saka niyo naisipin yan kapag magaling na si Tatay Sulpicio. Sa gitna ng pag-aalala, may munting init na dumampi sa puso ni Aling Corazon. Hindi man niya kadugo si Lando, sa mga oras na iyon, mas naging anak pa ito kaysa sa maraming taong may apelyedong kapareho niya. Dahan-dahan nilang inilipat si Mang Sulpicio sa tricycle. Naglagay si Maritesa ng kumot sa ilalim ng ulo nito habang si Aling Corazon ay umupo sa tabi ng asawa, halos yakapin na ito upang hindi maalog. Si Lando ang nagmaneho at ang ilaw ng tricycle ang nagsilbing maliit na pag-asa sa gitna ng madilim at maputik na daan. Habang umaandar sila, paulit-ulit na tumitingin si Aling Corazon sa mukha ni Mang Sulpicio. Sa bawat lubak, napapangini ito. Sa bawat biglang preno, mas humihigpit ang kapit niya sa kamay ng asawa. Konting tiis lang, bulong niya. Malapit na tayo. Ngunit ang totoo, malayo pa sila. Halos 2 oras ang biyahe patungo sa lungsod. Dumaan sila sa baha, sa palayan na halos umapaw ang tubig at sa tulay na nanginginig sa lakas ng agos sa ilalim. Isang beses, muntik nang mamatayan ng makina ang tricycle ni Lando. Bumaba siya sa ulan, itinulak ang sasakyan at pinilit paandarin uli. Nay Cora! Sigaw niya sa ingay ng ulan. Kumapit po ayo! Hindi na sumagot si Aling Corazon. Nakayuko siya sa tabi ni Mang Sulpicio, dinadasala ng bawat segundo.
Nang makarating sila sa lungsod, madilim pa rin ang langit ngunit nagsisimula ng lumiwanag ang mga gusali. Sa dulo ng malawak na kalsada, nakita ni Aling Corazon ang malaking karatula ng St. Aurelia Medical Center. Mataas ang gusali nito, makintabang salamin, maliwanag ang entrance at may mga sasakyang mamamahalin sa harap. Sa unang tingin pa lang, naramdaman na ni Aling Corazon na hindi para sa katulad niya ang lugar na iyon. "Dito po tayo, Nay," sabi ni Lando. Napalunok si Aling Corazon. Parang mamamahalin dito, anak. Wala na tayong ibang malapit. Saka emergency naman po si Tatay Sulpicio. Tatanggapin nila yan. Sa emergency entrance, agad na lumapit ang ilang staff. Isinakay si Mang Sulpicio sa stretcher at ipinasok sa loob. Sumunod si Aling Corazon, nanginginig at halos hindi alam kung saan titingin. Malamig ang angin mula sa aircon. Makintab ang sahig. Mapuputi ang pader. May mga taong nakasuot ng unipormeng malinis at plansyado. Lalo niyang naramdaman ang putik sa tsinelas niya at ang amoy ng ulan sa damit niya. "Relative ng pasyente?" tanong ng babae sa front desk. "Ako po ang asawa." "Name of the patient?" "Sulpicio Magdayaw po." "Age?" 75. Habang nagsasagot siya, lumapit si Maritesa na sumunod pala sa kanila gamit ang hinihiram na motorsiklo ng kapitbahay. Tinulungan niya si Aling Corazon sa mga tanong dahil nahihirapan na itong mag-isip. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si isang batang doktor na may pangalan sa ID, Dr. Mateo Ilustre. Amo ang mukha niya ngunit seryoso ang mga mata. "Aling Corazon," tawag niya. Agad na tumayo ang matanda. "Dok, kumusta po ang asawa ko?" "Kailangan po namin siyang i-monitor. Mataas ang posibilidad na may problema sa puso at baga. Kailangan ng blood tests, ECG, chest imaging at gamot para mapagaan ang paghihinga niya. Sa ngayon, nilagyan na namin siya ng oxygen." "Maliligtas po ba siya?" nanginginig niyang tanong. Tumingin sandali si Dr. Mateo sa kanya. Pagkatapos ay marahang sumagot. "Gagawin namin ang lahat, pero kailangan siyang ma-admit." Tumango si Aling Corazon kahit hindi pa niya lubos na naunawaan ang bigat ng ibig sabihin noon. Ilang sandali lang, tinawag siya sa billing office. Doon niya unang nakilala si Administrator Priscilla Monteverde, isang babaeng nasa edad 50. Matangkad, makinis ang muka at nakasuot ng mamahaling blazer. Hindi siya mukhang pagod tulad ng ibang staff. Para siyang laging handa sa meeting, laging handang manghusga. "Mrs. Magdayaw," sabi ni Priscilla habang tinitingnan ng papel, "kailangan ninyong magbigay ng initial deposit para matuloy ang admission at procedures." "Magkano po?" tanong ni Aling Corazon. Binanggit ni Priscilla ang halagang halos nagpahinto ng tibok ng puso ng matanda. "Ganun po kalaki?" mahinang tanong niya. "Wala po akong ganyang pera." Hindi man lang nagbago ang mukha ni Priscilla. "This is a private hospital. May charity process naman pero hindi iyon instant. Kailangan ng dokumento, approval at evaluation." "Emergency po ang asawa ko," pakiusap ni Aling Corazon. "Kahit anong trabaho gagawin ko. Maglalaba po ako, maglilinis, magbabayad ako paunti-unti." Tumihim si Priscilla, parang naistorbo ng sobrang ordinaryong pakiusap. Hindi po ganun ang sistema rito. Sa gilid, nakikinig si Nurse Supervisor Claribel Uson. Medyo nakangisi ito habang tinitignan ang basang damit ni Aling Corazon. "Ma'am Priscilla," sabi ni Claribel, "baka may dala naman pong alahas si nanay. Minsan may nakatago ang matatanda." Napahawak si Aling Corazon sa maliit na medalya sa kanyang leeg. Iyon ang natitira niyang alaala sa anak niyang nawala. Kahit gutom na gutom sila noon, hindi niya iyon naibenta. Hindi niya kayang bitawan iyon ngayon. Wala po akong alahas." Bumuntong hininga si Priscilla. "Then find someone who can pay." Lumabas si Aling Corazon sa billing office na parang piniga ang laman ng kanyang dibdib. Sa waiting area, nakita niya si Lando, nakaupo at halatang inaantok ngunit ayaw umalis. "Nay?" tanong nito. "Ano raw po sabi?" Hindi siya nakasagot agad. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na umiyak. "Anak," sabi niya makalipas ang ilang sandali, "kailangan kong umuwi."
Uuwi po tayo? Paano si Tatay Sulpicio? Hindi ko siya iiwan, pero kailangan kong kunin si Mutya. Nagulat si Lando. Si Mutya? Oo, siya na lang ang meron kami. Nung una, akala ni Lando ay ibebenta nila ang baboy sa palengke. Ngunit madaling araw pa lang noon, sarado ang karamihan ng bilihan. At kahit may bukas man, tiyak na babaratin sila tulad ng gustong gawin ni Kapitan Damaso. Kaya nabuo sa isip ni Aling Corazon ang isang desisyong kakaiba, desperado, at para sa ibang tao ay parang pantawanan. Dadalhin niya mismo si Mutya sa ospital at ialok bilang bayad o prenda. Nay, baka pagtatawanan kayo, mahinong sabi ni Lando. Tumingin sa kanya si Aling Corazon, luhaan ngunit matatag. Mas kaya kong pagtawanan kaysa panooring mamatay ang asawa ko. Walang naisagot si Lando. Bumalik sila sa San Isidro bago sumikat ang araw. Pagdating nila, naroon si Tia Bebang at Maritesa, naghihintay sa labas ng kubo. Anong nangyari? Kumusta si Sulpicio? Kailangan ng pera. Kukunin ko si Mutya. Napahawak si Tia Bebang sa dibdib. Cora, sigurado ka? Baka pwedeng mangutang muna tayo sa iba. Sa kanino, Bebang? Sa mga taong sila mismo ay nangungutang din sa'yo? Tumahimik si Tia Bebang. Masakit man pakinggan, totoo iyon. Tinulungan ni Lando at Maritesa na ihanda si Mutya. Hindi madali, malaki ang baboy at ayaw sumakay sa tricycle. Ilang beses itong umungol at umatras. Ngunit hinaplos ni Aling Corazon ng ulo. Mutya, bulong niya. Pasensya ka na, hindi kita ibebenta dahil ayaw na kita. Kailangan lang mabuhay si Sulpicio. Parang naunawaan ng hayop ang tinig ng matanda. Unti-unti itong kumalma. Pagdating ila sa San Aurelia Medical Center, mas maliwanag na ang paligid. Marami ng pasyente, bantay, staff at bisita sa entrance. Ang dating tahimik na pintuan ng emergency ay puno na ng tao. At doon, sa gitna ng makinis na sahig, mamahaling sasakyan at mga taong desente ang bihis, bumaba si Aling Corazon mula sa tricycle habang hawak ang tali ni Mutya. Una ay katahimikan. Pagkatapos ay bulbulungan. Ay, baboy ba iyan? Diyos ko, sa ospital? May nagdalang baboy! May ilang tumawa, may naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. Nanigas si Aling Corazon, ngunit hinigpitan niya ang kapit sa tali. Lumapit si Security Chief Romnick Prado, malaki ang katawan at nakakunot ang noo. Nanay, bawal po yan dito, alisin niyo ang hayop. Anak, pakiusap ko, hindi ko po ito dinala para manggulo. Wala po akong pambayad sa asawa ko. Ito lang po ang meron kami. Pwede po bang iwan ko muna bilang pambayad o prenda? Kahit ano po, basta gamutin niyo lang siya. Lumakas pa ang tawanan ng ilan. Dumating si Priscilla Monteverde, nakataas ang kilay. Kasunod niya si Nurse Claribel na halos hindi maitago ang ngiti. What is going on here? Namimignig na tanong ni Priscilla. Ma'am, sabi ni Romnick, dala raw po ni nanay ang baboy bilang bayad. Napahagalpak si Claribel. Ay ma'am, baka bukas may dala na siyang manok as kambing. Gagawin na yatang palengke ang Saint Aurelia. Namula ang mukha ni Aling Corazon sa hiya. Ramdam niya ang bawat tingin, bawat bulong, bawat tawa na parang batong ibinabato sa kanya. Ngulit sa kabila nito, pinilit niyang magsalita. Ma'am, sabi niya kay Priscilla, hindi po ako nangiinsulto, hindi po ako nanggugulo. Asawa ko po ang nakahiga sa loob. Kung may pera lang po ako, hindi ko gagawin ito, pero ito lang po ang kayang ibigay ng mahirap na tulad ko. Tiningnan siya ni Priscilla mula ulo hanggang paa. This is not a marketplace, Mrs. Magdayaw. Remove that animal from the premises before I call animal control. Naiyak si Aling Corazon, ngunit hindi siya lumuhod, hindi siya nagwala, hindi siya sumigaw. Tumayo lang siya roon, hawak ang tali ni Mutya, parang isang inang wala nang ibang sandata kundi pagmamahal sa taong mahal niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang batang nurse na kanina pa tahimik na nanonood. Si Nurse Avelina Ronquillo, bagong regular sa ospital, ay may hawak na tray ngulit ibinaba niya ito sa isang upuan. Nay, upo po muna kayo, naiinitan na po kayo. Tumingin si Priscilla sa kanya.
Nurse Ronquillo, this is not your concern. Ngunit hindi umatras si Ave. Ma'am, pasyente po ang asawa niya. Bantay po siya. Concern po natin siya. Nagulat ang ilan sa lakas ng loob ng batang nurse. Lumapit din si Dr. Mateo na kakarating lang mula sa emergency ward. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Dok, si nanay po ang asawa ni Mr. Magdayaw. Wala po silang pambayad kaya dinala niya ang baboy nila. Pinagtatawanan na po siya ng mga tao. Tumingin si Dr. Mateo kay Aling Corazon. Hindi awa ang nasa mukha niya, kundi respeto. Aling Corazon, hindi po kailangan ganyan. Ginagamot pa rin po namin ang asawa ninyo. Pero ang bill po, nauutal niyang sabi. Ako ang kakausapin sa billing at social service. Emergency case ito. Hindi dapat natitigil ang gamutan dahil lang wala pang deposito. Napatingin si Priscilla sa kanya. Dr. Ilustre, you do not have authority to override administrative requirements. Then call someone who does, sagot ni Dr. Mateo. Ang esenang iyon ay umabot sa opisina ng medical director at may-ari ng ospital, si Dr. Ezekiel Aldren Soriano. Nasa private conference room siya noon kaharap ng ilang board members, matangkad, tahimik at may matang sanay magtago ng pagod. Kilala siyang mahusay na cardiothoracic surgeon, ngunit kilala rin siyang malamig, seryoso at halos walang personal na buhay. Pumasok ang sekretary niya, si Miss Nerissa Vallejos, halatang aligaga. Dr. Soriano, sorry to interrupt, may commotion po sa entrance. What kind of commotion? Tanong niya. May matandang babae pong nagdala ng baboy, pambayad daw po sa hospital bill ng asawa niya. Nakunot ang noo ni Ezekiel. This is not a hospital, not a farm. I know, doctor, pero emergency patient po ang asawa niya. Ang pangalan po ng pasyente ay Sulpicio Magdayaw. Ang wife po niya ay Corazon Magdayaw. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang tumigil si Ezekiel. Magdayaw. Parang may lumang pinto sa loob ng isip niya ang biglang bumukas. Ilang taon na ang nakararaan habang hinahalungkat niya ang lumang gamit ng yumaong inang nagpalaki sa kanya, ay may nakita siyang piraso ng papel na may halos buradong pangalang si Magdayaw. Hindi niya alam kung bakit, mulit mula noon, hindi na nawala sa kanya ang apelidong iyon. Repeat the name. Malamig ngunit mabigat ang tinig niya. Corazon Magdayaw, sir. Hindi agad tunilo si Ezekiel. Ang pangalan ay tila kumapit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung pagkakataon lamang iyon o simula ng sagot sa tanong na matagal niyang ibinaon. Tumayo siya, iniwan ang meeting at naglakad patungo sa entrance. Samantala, si Aling Corazon ay nakaupo na sa gilid, hawak pa rin ang tali ni Mutya. Si Ave ay nag-abot sa kanya ng tubig habang si Dr. Mateo ay nakikipagtalo pa rin kay Priscilla tungkol sa emergency care. Si Lando naman ay nakatayo sa tabi ng baboy, handang ipagtanggol ang matanda kahit nanginginig din siya sa hiya. Nang dumating si Ezekiel, biglang tumahimik ang paligid. Yumuko ang ilang staff. Si Priscilla ay agad na umayos ng tayo. Dr. Soriano, we are handling the situation. Hindi siya pinansin ni Ezekiel. Diretso siyang tumingin kay Aling Corazon. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Aling Corazon ay napayuko agad, nahihiya sa kanyang itsura, sa kanyang damit, sa baboy sa tabi niya at sa kahihiyang dinanas niya sa harap ng mga tao. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi po ako nangingislam, hindi po ako nanggugulo. Asawa ko po ang nakahiga sa loob. Kung may pera lang po ako, hindi ko gagawin ito. Pero ito lang po ang kayang ibigay ng mahirap na tulad ko. Matagal siyang tiningnan ni Ezekiel. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Anong pangalan ninyo? Tanong niya kahit alam na niya. Corazon Magdayaw po. Napakuyom ang kamay ni Ezekiel. At sa gitna ng ospital na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng tawanan, nagsimulang magbago ang hangin. Hindi pa alam ni Aling Corazon na ang lalaking nakatayo sa harap niya
Ang may-ari ng ospital na akala niya ay isa lamang mayamang doktor ay maaaring konektado sa pinakamalalim na sugat ng kanyang nakaraan. Hindi pa rin alam ni Ezekiel kung bakit nanginginig ang loob niya sa pangalan ng matandang ito. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Dr. Ilustre, sabi ni Ezekiel, hindi inaalis ang tingin kay Aling Corazon. Continue all necessary treatment for Mr. Magdayao. Nagulat si Priscilla. But doctor, the deposit. I said continue treatment. Tumahimik si Priscilla. Pagkatapos, mas mahinang nagsalita si Ezekiel, ngunit sapat para marinig ng lahat. At walang sino man sa ospital na ito ang muling tatawa sa babaeng ito. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang tahimik tayong nakikinig sa kwento ng ibang tao, may parte ng buhay nila na parang sumasabay din sa tibok ng puso natin. Lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa isang inang matagal nang naghihintay at sa isang anak na hindi alam kung sino talaga ang kanyang pinagmulan. Matapos marinig ng lahat ang tinigas na utos ni Dr. Ezekiel Aldren Soriano, biglang nag-iba ang hangin sa entrance ng St. Aurelia Medical Center. Kanina lamang ay puno ng tawanan ng paligid. May mga nakataas na cellphone, may mga nagbubulungan, at may mga matang manghuhusga na parang ginawang palabas ang kahihiyan ni Aling Corazon. Ngunit nang magsalita ang may-ari ng ospital, isa-isang bumaba ang mga cellphone. Ang mga bibig na kanina ay tumatawa ay biglang tumahimik. Si Priscilla Monteverde ay nanatiling nakatayo, naninigas ang panga. Hindi niya inaasahan na mismong si Dr. Soriano ang kakampi sa matandang babae. Sa loob ng maraming taon na siya ang administrador ng ospital, sanay siya ang nasusunod sa mga ganitong bagay. Para sa kanya, ang ospital ay hindi lamang lugar ng gamutan, kundi isang institusyong kailangang panatilihing malinis, elegante at malayo sa mga eksenang sa tingin niya ay nakakababa ng imahe. Ngulit sa sandaling iyon, wala siyang nagawa. Dr. Ilustre, muling sabi ni Ezekiel, siguraduhin mong tuloy-tuloy ang treatment ni Mr. Magdayao. I want updates every hour. Opo, Doktor. Sagot ni Dr. Mateo Ilustre. Si Aling Corazon naman ay hindi pa rin makapaniwala. Nakaupo siya sa gilid, hawak ang baso ng tubig na ibinigay ni Nurse Avi Ronquillo. Sa kabilang kamay niya, hawak pa rin niya ang tali ni Mutya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, mahiya o matakot. Sanay siyang kapag may tumutulong sa kanya, may kapalit. Sanay siyang kapag may bait sa mahirap, may lihim na dahilan. Lumapit si Ezekiel sa kanya, ngunit hindi masyadong malapit para hindi siya mailang. Mrs. Magdayao, sabi niya sa mahinahon ngunit seryosong tinig, hindi na ninyo kailangang iwan dito ang baboy ninyo. Hindi ito pambayad. Hindi rin kailangang maging kapalit ng dignidad ninyo ang buhay ng asawa ninyo. Napatingin si Aling Corazon sa kanya. Dok, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat, pero hindi po ako sanay tumanggap ng libre. Kapag gumaling po si Sulpicio, maghahanap po ako ng paraan. Maglalaba ako, magluluto, maglilinis ng bakuran, kahit ano po. Saglit na natigilan si Ezekiel. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng matanda. Hindi ito nagmamakaawa upang makalamang. Nagmamakaawa ito dahil may mahal sa buhay na ayaw itong mawala. Pag-uusapan natin yan sa tamang panahon. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang asawa ninyo. Tumanggi si Aling Corazon at sa wakas ay bumitaw siya sa taling hawak niya. Agad namang inalalay ni Lando si Mutya palayo sa entrance. Nay Cora, saan ko po dadalhin si Mutya? Bago pa makasagot si Aling Corazon, nagsalita si Dr. Mateo. May kilala akong may maliit na farm sa likod ng lungsod. Kaibigan ko siya. Pwedeng doon muna si Mutya. Ligtas siya roon. Hindi po ba abala iyon? Tanong ni Aling Corazon. Hindi po. Mas mabuti na roon kaysa mapunta kay Kapitan Damaso. Napalingon si Aling Corazon sa kanya, nagtataka kung paano nito nalaman ang tungkol sa kapitan. Napangiti ng kaunti si Mateo. Kinuwento ni Lando habang nasa emergency kayo. Bahagyang napahiya si Lando. Sinabi ko lang po na may gustong mamuwarat sa inyo. Sa unang pagkakataon mula nung gabing dinala si Mang Sulpicio sa health center, bahagyang napangiti si Aling Corazon. Napakaliit ng ngiting iyon, ngunit sapat para makita ni Avi na may buhay pang kumikislap sa pagod na mukha ng matanda.
Inalayayan si Aling Corazon ni Avi patungo sa waiting area malapit sa emergency ward. Binigyan siya ng tuyo, ngulit malinis na kumot, tsinelas, at isang simpleng damit mula sa donation cabinet ng ospital. Habang nagpapalit siya sa maliit na comfort room, hindi niya napigilang hawakan ng luma niyang medalya sa leeg. "Birhing mahal," bulong niya. "Kung ito po ang paraan ninyo para dugtungan ng buhay ni Sulpicio, salamat po. Pero wag niyo po sanang hayaan na may masamang kapalit ito." Samantala, sa itaas na palapag, bumalik si Dr. Ezekiel sa kanyang opisina. Tahimik siyang pumasok, isinara ang pinto, at agad na nagtungo sa maliit na steel cabinet sa gilid ng silid. May ilang minuto siyang nakatayo roon na parang nag-aalangan. Pagkatapos, kinuha niya ang susi sa loob ng drawer at binuksan ang cabinet. Sa pinakailalim nito, may isang maliit na velvet box na matagal na niyang hindi ginagalaw. Binuksan niya iyon. Sa loob ay isang lumang medalya ng birhen, kupas na ang kulay, ngulit malinaw pa rin ang maliit na ukit sa likod, ang letrang E. Ilang taon na ang nakalipas nang ibigay iyon sa kanya ng yumawang Doña Marcela Soriano, ang babaang nagpalaki sa kanya. Bata pa siya noon, ngulit hindi niya nalimutan ang sinabi nito. "Ingatan mo yan, Ezekiel. Kasama mo yan ning dumating ka sa amin." Noon pa man, alam niyang ampon siya. Hindi ito itinago ni na Don Gregorio at Doña Marcela Soriano sa kanya, ngunit hindi rin nila ipinaliwanag ng buo. Kapag nagtatanong siya tungkol sa tunay niyang ina, palaging nagiging malungkot si Doña Marcela at umiiba ng usapan. "Iniwan ka niya," sabi nito minsan, ngunit hindi tuwid ang tingin. "Pero minahal ka namin, yun ang mahalaga." Lumaki si Ezekiel sa marangyang tahanan, nag-aral sa pinakamahusay na paaralan, naging doktor, naging surgeon, at kalaunan ay namana ang St. Aurelia Medical Center. Ngunit kahit gaano kalaki ang narating niya, may parte sa kanya na nanatiling walang pangalan. May gabing naihisip niya kung sino ang babaeng nagluwal sa kanya. Masama ba itong tao? Mahirap ba? Buhay pa ba? O baka totoong itinapon siya dahil hindi kayang mahalin? Ngayon, matapos marinig ang pangalang Corazon Magdayaw, muling nabuhay ang lahat ng tanong na iyon. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang personal assistant. "Nerissa," sabi niya, "I want you to quietly pull all old files connected to my adoption records. Anything with the name Magdayaw, anything connected to a midwife named Perpetua Laksamana. Do it discreetly." "Right away, doctor," sagot ni Nerissa. Pagkababa ng tawag, naupo si Ezekiel. Tinitigan niya ang medalya. Hindi niya maintindihan kung bakit may bigat sa dibdib niya. Hindi pa sapat ang pangalan, hindi pa sapat ang kutob. Ngulit sa mundo ng isang taong buong buhay na naghahanap ng pinangmulan, kahit maliit na bakas ay kayang gumising ng pag-asa na matagal nang pinilit patayin. Sa kabilang bahagi ng ospital, inilipat si Mang Sulpicio mula emergency area patungo sa isang mas maayos na private charity room. Hindi ito kasing ingrande ng VIP rooms, ngulit malinis, tahimik, at may sariling banyo. May maayos na kama para sa bantay, may maliit na mesa, at may bintanang tanaw ang garden sa ibaba. Nang makita ito ni Aling Corazon, halos hindi siya makapasok. "Nurse," mahina niya kay Avi, "baka nagkamali kayo. Hindi namin kaya ang kwartong ganito." "Hindi po kayo nagkamali, Nay. Special arrangement po ito habang inaayos ng social service ang papeles ninyo." Lumapit si Miss Jorlanda Faye Tacardon, ang social worker ng ospital. Nakasuot siya ng simpleng blouse at ID lace, may dala siyang folder at ballpen. Hindi tulad ni Priscilla, mainit ang kanyang ngiti. "Aling Corazon, ako po si Jorlanda. Tutulungan ko po kayo sa charity assistance, government papers, at kung ano pang pwedeng pagkunan ng tulong. Hindi po kayo mag-isa rito." Biglang nanubig ang imahe ni Aling Corazon. "Anak, ang tagal ko nang hindi narinig yan." "Ano po?" "Yung hindi ako mag-isa." Hindi agad nakasagot si Jorlanda. Maharan lamang niyang hinawakan ng balikat ng matanda. Makalipas ilang oras, bahagyang naging stable ang lagay ni Mang Sulpicio. May oxygen pa rin siya, may nakakabit na dextrose, at minomonitor ang tibok ng puso niya. Nang gumising siya, unang hinanap ng mata niya si Aling Corazon. "Cora!" paos niyang tawag. Agad lumapit ang matanda. "Nandito ako." "Nasaan tayo?" "Nasa ospital. Mauulayas ka na muna. Huwag ka nang magsalita." "Kinuha ba nila si Mutya?" mahinang tanong. Napangiti ang Aling Corazon kahit may luha. "Hindi. Nasa farm daw muna. Mas maganda pa yata ang tulugan niya kaysa sa bahay natin." Bahagyang natawa si Mang Sulpicio
Ngalit agad ding napahinto dahil sa ubo. Huwag kang tatawa, saway ni Aling Corazon. Baka ikamatay mo pang biro mo. Kung ikaw ang huling makikita ko bago ako mawala, ayos na yun, bulong ni Mang Sulpicio. Mariing hinawakan ni Aling Corazon ang kamay niya. Hindi ka mawawala, may utang ka pa sa akin. Ano? Yung pangakong hahanapin natin ang anak ko. Napapikit si Mang Sulpicio. Oo, hahanapin natin. Hindi nila alam na sa labas ng pinto, sandaling natigil si Ezekiel. Dinalaw niya sana ang pasyente upang alamin ang lagay nito, ngulit narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Ang boses ni Aling Corazon nang binanggit nito ang anak na nawala ay punong-puno ng sugat, ngulit may kakaibang lambing. Dahan-dahan siyang kumatok. Pasok po, sabi ni Aling Corazon. Pumasok si Ezekiel kasama si Dr. Mateo. Agad na umayo si Aling Corazon, parang takot na baka may mali siyang gawin. Dok, sabi niya, salamat po sa kwarto pero baka sobra na po ito. Hindi sobrang maalagaan ng maayos ang pasyente, sagot ni Ezekiel. Kumusta ang pakiramdam ninyo, Mr. Magdayaw? Heto po, Dok, sagot ni Mang Sulpicio. Nahihiya sa abala. Hindi kayo abala, pasyente kayo. Tahimik na tumingin si Ezekiel sa mag-asawa. Sa kabila ng kahirapan, ramdam niya ang lalim ng pagsasamahan ng dalawa. Walang yaman, walang marangyang gamit, walang kapangyarihan, ngulit may pagmamahalang hindi mabibili ng kahit anong halaga. Nang matapos suriin ni Dr. Mateo si Mang Sulpicio, naiwan sandali si Ezekiel sa tabi ni Aling Corazon. May anak po ba kayo? Tanong niya kunwari ay bahagi lamang ng social history. Napabuntong hininga si Aling Corazon. Nagkaroon po sana. Sana? Tumingin siya sa bintana. Nawala siya sa akin nung sanggol pa. Sinabi nilang namatay, pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit may parte ng puso kong hindi naniniwala. Napakuyom ang kamay ni Ezekiel sa bulsa ng kanyang coat. Ano ang pangalan niya? Mahinang natawa si Aling Corazon ngunit malungkot. Kung nabuhay siya, Ezekiel ang ipapangalan ko. Pangalang iyon na pinili ko dahil sabi ng pari noon, ibig sabihin ay patatagin ng Diyos. Gusto kong lumaki siyang matatag kahit mahirap lang ang nanay niya. Parang nawala ang hangin sa paligid ni Ezekiel. Hindi siya agad nakapagsalita. Napansin ito ni Aling Corazon. Dok, may nasabi ba akong mali? Umiling siya. Wala, maganda ang pangalang pinili ninyo. Opo, bulong ng matanda. Minsan nga po kapag nagdarasal ako, tinatawag ko pa rin siya sa pangalang iyon kahit hindi ko alam kung may nakakarinig. Bago pa tuluyang mabasag ang katahimikan, pumasok si Nurse AV upang dalhin ang gamot ni Mang Sulpicio. Ginamit ni Ezekiel ang pagkakataong iyon upang magpaalam. Babalik ako mamaya, sabi niya. Paglabas niya, halos hindi niya naramdaman ang sarili niyang mga hakbang. Ang Dr. Mateo na nakasunod sa kanya, napansin ang pagbabago sa mukha niya. Doktor, okay lang po ba kayo? Hindi agad sumagot si Ezekiel. Nang nakarating sila sa dulo ng hallway, saka siya huminto. Mateo, I need a confidential DNA test arranged. Nagulat si Mateo. DNA test, sir? Yes, mine and Mrs. Corazon Magdayaw's, but no one else should know for now. Sir, may dahilan po ba? Tumingin si Ezekiel sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo hindi ang lamig na medical director, kundi isang lalaking takot umasa. Baka siya ang ina ko. Samantala, hindi ni alam ni Priscilla na unti-unti nang gumagalaw ang katotohanan. Ngunit naramdaman niya na may kakaiba. Mula sa glass wall ng opisina niya, nakita niyang ilang beses nang bumisita si Ezekiel sa kwarto ng mga Magdayaw. Nakita rin niyang personal na kinausap ni Dr. Mateo si Jorlanda tungkol sa charity classification ng pasyente. Hindi niya nagustuhan iyon. Tinawagan niya si Attorney Basilio Quinto, ang matandang abogado ng Camilla Soriano. Attorney, mahinang sabi ni Priscilla, may problema tayo. Ano na naman, Priscilla? May matandang babae rito. Ang pangalan, Corazon Magdayaw. Sa kabilang linya, biglang tumihimik si Basilio. Ulitin mo ang pangalan. Corazon Magdayaw, at mukhang interesado sa kanya si Dr. Ezekiel. Narinig ni Priscilla ang mabigat na buntong hininga ng abogado. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa lumang records, at kung may dokumentong lalabas, dapat mauna tayong makakuha. Alam mo ba siya? Mas mabuti nang hindi mo itanong, basta pigilan mo ang kahit anong koneksyon niya kay Ezekiel. Ibinaba ni Priscilla ang tawag at sa unang pagkakataon,
Hindi lamang inis ang naramdaman niya kay Aling Corazon, takot na. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Aling Corazon sa upuan sa tabi ni Mang Sulpicio, dumating si Priscilla na may dalang envelope. Wala nang mapang-asar na ngiti nito, ngunit nanatili ang lamig ng boses. Mrs. Magdayaw, ito ang updated billing summary ninyo. Kinuha ni Aling Corazon ang papel at halos malaglag ito sa kanyang kamay nang makita ang halaga. Mas malaki pa ito kaysa sa unang sinabi sa kanya. May nakalistang procedures na hindi niya maintindihan. May room charges na hindi niya alam kung saan nanggaling. At may kung ano-anong fees na parang sinadyang palubuhin. Ma'am, nanginginig niyang sabi. Sabi po ni Doktor, inaayos pa raw sa charity. Pending pa iyon, putol ni Priscilla. At kapag hindi kayo nakapagbigay ng partial payment, maaring ilipat ang asawa ninyo sa charity ward. Doon ay shared room, limited equipment, at depende sa availability ang care. Namumutla si Aling Corazon. Pero mahina pa po siya. Then find a way to pay. Pagkaalis ni Priscilla, hindi alam ni Aling Corazon ang gagawin. Naalala niya si Mutya. Naalala niya si Kapitan Damaso. Kung ibibenta niya ngayon kahit palugi, baka may maibigay siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Balak hanapin si Lando upang ipakuha ang baboy sa farm. Ngunit sa labas ng pinto, sinalubong siya ni Nurse AV. Nay, bakit po kayo umiiyak? Ipinakita ni Aling Corazon ng papel. Kinuha ito ni AV at agad kumunot ang noo. Sandali po, parang mali ito. Mali? Opo, hindi ito ang official charity processing form. At itong stamp, luma, hindi na namin ginagamit ito. Agad dinala ni AV ang papel kay Dr. Mateo. Nang makita ito ni Mateo, lalo siyang nagduda. Binuksan niya ang billing system at napansing hindi tugma ang nasa printed report sa tunay na records. May mga charge na manual na idinagdag. This is falsified. Mariing sabi niya. Si Ma'am Priscilla po ang nagbigay. Sabi ni AV. Huminga ng malalim si Mateo. Kumuha ka ng kopya. I-save mo rin ang CCTV sa hallway. Huwag muna nating sasabihin kay Aling Corazon ng lahat. Baka lalo siyang matakot. Habang nagsisimula ang investigasyon, nakaupo si Aling Corazon sa tabi ni Mang Sulpicio, hindi alam na may mga taong tahimik na lumalaban para sa kanya. Sa kabilang panig naman, si Ezekiel ay nakatayo sa harap ng laboratory window, hinihintay ang unang hakbang ng DNA process na maaring bumago ang buong buhay niya. Nang gabing iyon, muling dumaan si Ezekiel sa kwarto ng mag-asawa. Tulog si Mang Sulpicio. Si Aling Corazon naman ay gising. Hawak ang rosaryo at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Ezekiel. Hindi po ako makatulog kapag nasa ospital ang mahal ko sa buhay. Sagot niya. Pakiramdam ko kapag pumikit ako, baka pagdilat ko wala na siya. Umupo si Ezekiel sa upuang malapit sa pinto. Matagal na po ba kayong kasal? Mahigit 40 taon. Sagot niya. Hindi siya mayaman. Pero siya ang unang taong hindi ako tinanong kung bakit wasak ako. Pinurot niya ako. Kahit basag na ako, tahimik na nakinig si Ezekiel. Kayo po, Doc. May pamilya na po ba kayo? Sandali siyang natigilan. Wala, lumaki akong maraming tao sa paligid. Pero bihira akong maramdaman na may pamilya ako. Nalungkot ang mukha ni Aling Corazon. Mahirap yun. Kahit mayaman ang bahay, malamig pa rin kapag walang naghihinday sa'yo. Tinamaan si Ezekiel sa sinabi niya. Iyon mismo ang buhay niya. Malalaking bahay, mahabang mesa, magagarang gamit. Ngunit laging may bakanting upuan sa loob ng puso niya. Kung buhay ang anak ninyo, mahinang tanong ni Ezekiel, anong gusto ninyong sabihin sa kanya? Hindi agad sumagot si Aling Corazon. Huminga siya ng malalim at nang magsalita, basag ang tinig niya. Sasabihin ko sa kanya na hindi ko siya iniwan, na kahit isang araw hindi siya nawala sa isip ko, na kung naging maganda ang buhay niya, magpapasalamat ako sa Diyos. Pero kung minsan ay naramdaman niyang wala siyang pinanggalingan, sana malaman niyang may isang nanay na gabi-gabi siyang hinahanap sa dasal. Hindi na nakapagsalita si Ezekiel. Sa katahimikan ng kwartong iyon, habang mahinang tumutunog ang monitor ni Mang Sulpicio, mas lumalim ang koneksyon ng dalawang taong hindi pa sigurado sa katotohanan, ngunit parehong may sugat na magkatugma ang hugis. Sa labas, patuloy na gumagalaw sina Priscilla at Basilio upang itago ang nakaraan. Sa loob naman ng ospital, unti-unti nang lumalakas ang liwanag ng katotohanan. At sa puso ni Dr. Ezekiel Aldrin Soriano, ang pangalang Corazon Magdayaw ay hindi na lamang basta pangalan ng isang matandang pasyente. Ito na ang pangalang ng babaeng maaaring matagal na niyang hinahanap. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Minsan, ang isang kwento ay hindi agad nagbibigay ng kasagutan. Minsan,
Kailangan munang buksan ang mga lumang kahon, basahin ang mga liham na matagal nang itinago, at harapin ang mga taong nagtayo ng kasinungalingan lamang para maprotektahan ang sarili nilang pangalan. Kinabukasan, matapos ang tahimik na pag-uusap ni na Dr. Ezekiel Aldrin Soriano at Aling Corazon Magdayaw, sa loob ng kwarto ni Mang Sulpicio, hindi na nakatulog ng maayos si Ezekiel. Buong gabi niyang narinig sa isip ang sinabi ng matanda, "Hindi ko siya iniwan." May isang nanay na gabi-gabi siyang hinahanap sa dasal. Ilang salita lang iyon, ngunit parang hinila nito palabas ang lahat ng tanong na matagal na niyang itinago sa pinakasulok ng kanyang pagkatao. Buong buhay siyang lumaki sa tahanan ng mga Soriano, kinilala bilang anak ni na Don Gregorio at Doña Marcela. Minahal, pinag-aral at binigyan ng lahat ng pribilehiyo. Ngulit kahit gaano kalaki ang mansyon na kinalakan niya, kahit gaano karami ang sasakyang nakaparada sa garahe, kahit gaano kataas ang respeto sa kanya ng mga tao, may isang tanong pa ring hindi nabayaran ng kahit anong yaman. Sino ang tunay niyang ina? Umaga pa lang ay umalis na siya ng ospital. Hindi niya ipinaalam kay Priscilla. Hindi rin siya nagdala ng maraming tauhan. Tanging ang kanyang driver na si Armando ang kasama niya nang magtungo siya sa lumang ancestral house ng mga Soriano sa may gilid ng lungsod. Isang malaking bahay na tila naiwan sa ibang panahon. May matataas na haligi, malawak na hardin, at mga bintanang bihira ng buksan mula nung pumanaw si Doña Marcela. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ni Manang Odette Balisi, ang matandang katiwala ng pamilya. Mahigit 30 taon na itong naglilingkod sa mga Soriano. Payat na ito, ngunit matalim pa rin ang mata at maingat pa rin kung magsalita. "Sir Ezekiel," bati ni Manang Odette, "hindi po kayo nagpasabi na darating kayo. May kailangan akong hanapin, Manang." Tumingin ito sa kanya ng matagal. "Tungkol po ba ito sa pinagmulan ninyo?" Hindi nakapagsinungaling si Ezekiel. "Oo." Parang may bigat na bumaba sa mukha ni Manang Odette. Pinapasok niya si Ezekiel sa bahay at dinala sa ikalawang palapag, sa silid ni Doña Marcela na matagal nang nakakandado. Mula pagkamatay nito, walang halos gumagalaw sa mga gamit doon. Nandoon pa rin ang lumang aparador, ang mesa na medyo may lamat na sa gilid, at ang amoy ng lumang pabango na tila kumapit sa kortina. "Bakit ngayon lang ninyo ako tinulungan, Manang?" tanong ni Ezekiel habang binubuksan nito ang baul sa ilalim ng kama. Hindi agad sumagot ang matanda. "Dahil habang buhay pa si Doña Marcela, takot po ako. At nung namatay siya, akala ko mas mabuting manahimik na lang. Mahal niya kayo, Sir Ezekiel, pero may mga ginawa siyang hindi tama dahil sa takot na mawala kayo." Bumigat ang dibdib ni Ezekiel. "Ano ang alam mo?" Kinuha ni Manang Odette ang maliit na kahong-kahoy mula sa baul. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Nang buksan niyo ni Ezekiel, nakita niya ang ilang dokumentong naninilaw na sa panahon. Lumang birth record na may bahagya ng nabura. Resibo ng perang binayaran sa isang kumadrona. Maliit na litrato ng isang dalagang nakasuot ng simpleng damit pambahay. At isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Doña Marcela. Pinulot ni Ezekiel ang litrato. Sa likod nito, nakasulat ang pangalan, Corazon Magdayaw. Pakiramdam niya ay biglang lumayo ang paligid. Ang babae sa litrato ay bata pa, payat, mahiyain ng ngiti, at may suot na medalya sa leeg, ang kaparehong medalya na nasa velvet box ni Ezekiel. Hindi ito eksaktong mukha ni Aling Corazon ngayon, dahil kinain na ng panahon ang kinis ng balat at lambat ng kabataan. Ngunit ang mga matang yon ay pareho. "Siya," bulong ni Ezekiel. Tumanggo si Manang Odette. "Doon ko lang siya nakita sa litrato, sir, pero narinig ko ang pangalan niya ilang beses noon. Galit si Doña Marcela kapag nababanggit." Binasa ni Ezekiel ang resibo. Nakapangalan niyon kay Perpetua Laksamana. May malaking halagang nakasulat at sa ibaba ay may maikling nota, "Para sa bata." "Binili nila ako." Halos hindi niya marinig ang sariling boses. "Hindi po ganun ang sinabi ni Don Gregorio," sagot ni Manang Odette. "Ang alam po niya, may sanggol na iniwan ng ina at kailangang ampunin agad. Matagal na po silang hindi magkaanak ni Doña Marcela.
Pero may mga gabing naririnig ko si Doña Marcela na umiiyak at nagsasabing baka babalikan niya kayo ng tunay ninyong ina. Napahawak si Ezekiel sa gilid ng mesa. So, alam niyang hindi ako iniwan? Hindi sumagot si Manang Odette. Minsan, ang katahimikan ang pinakamasakit na sagot. Samantala, sa St. Aurelia Medical Center, nanatiling mahina ngunit mas stable ang kalagayan ng Mang Sulpicio. Nakaupo si Aling Corazon sa tabi ng mga asawa. Pinupunasan ng kamay ng asawa gamit ang basang kuwela. Si Nurse Avi Ronquillo naman ay papasok-pasok upang tignan ng gamot, habang si Dr. Mateo Ilustre naman ay abala sa paghahanda para sa posibleng operasyon ni Mang Sulpicio. "Doc Mateo," tanong ni Aling Corazon nang dumalalaw ito, "bakit parang ang daming sinusuri kay Sulpicio? Mas lumala po ba?" Umupo sandali si Mateo sa gilid ng upuan. "Hindi sa lumala, pero may nakikita kaming bara at komplikasyon na kailangang bantayan. Posibleng kailanganin siya sa procedure, pero ipapaliwanag naming munang maayos sa inyo." Napakapit si Aling Corazon sa rosaryo. "Kaya pa po niya?" Kaya pa, Nay. Mahinahong sagot ni Mateo. Matapang si Tatay Sulpicio at hindi namin siyang pababayaan. Mula sa kabilang kama, mahina ngunit pilit na nagbiro si Mang Sulpicio. "Dok, kung ooperahan ninyo ako, siguraduhin ninyong lalong pogi ako paggising." Napangiti si Avi. "Tatay, puso po ang aayusin, hindi mukha." "Ay, sayang," bulong ni Mang Sulpicio. "Akala ko may pag-asa pa." Napatawa ng mahina si Aling Corazon, ngulit sa likod ng tawa niya ay takot. Takot siyang baka matapos ang lahat sa ospital na iyon nang hindi pa nila nalalaman kung ano ang tunay na ibig sabihin ng paglapit ni Dr. Ezekiel sa kanila. May kutob siyang may mabigat na dinadala ang doktor, ngunit hindi niya alam kung ano. Sa kabilang banda, si Priscilla Monteverde ay lalong hindi makapakali. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Attorney Basilio Quinto na agad siyang pinapapunta sa maliit na conference room sa administrative wing. Nang dumating siya, naroon na si Basilio. Matanda, maputi ang buhok, may makapal na salamin at mukhang taong sanay manakot gamit ang batas. Kasama rin nila si Dr. Victoriano Espejo, ang senior doctor na matagal nang naiinggit kay Ezekiel. Tanong ni Basilio, "May alam na ba siya?" Sagot ni Priscilla, "Si Dr. Soriano? Hindi ko sigurado, pero masyado siyang interesado sa matanda at may hinala kong pinacheck niya ang old files." Napamura ng mahina si Basilio. Dapat hindi na nakarating sa puntong ito. Ang babaeng iyon dapat noon pa nawala sa eksena. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dr. Victoriano. Tinignan siya ni Basilio. "Ang ibig kong sabihin, Doktor, kapag nalaman ni Ezekiel na ang may-ari ng ospital na ito ay dating sanggol na kinuha mula sa isang mahirap na babae sa hindi malinaw na paraan, masisira ang buong Soriano legacy. At kapag nasira siya emotionally, sino ang papalit sa leadership?" Sumilay ang interes ng mukha ni Victoriano. "You mean?" "Hindi ko sinasabing gumawa tayo ng masama. Sinasabi ko lang na kailangan nating protektahan ang institusyon." Ngumiti ng manipis si Priscilla. "Pwede nating palabasin na nananamantala si Aling Corazon na ginagamit niya ang drama para makakuha ng libreng serbisyo. May video siya sa entrance kasama ang baboy. Kung lalabas iyon online, pwedeng baligtarin ang kwento." "Good," sabi ni Basilio. "At kailangang mawala ang kahit anong record sa billing na magpapakitang may manipulasyon tayo." Hindi nila alam na sa labas ng pinto, dumaan si Miss Neresa Vallejos, ang assistant ni Ezekiel. Hindi niya narinig ang lahat, ngunit sapat ang ilang salita. Matanda, record, Soriano legacy, at baligtarin ang kwento para mangamba siya. Tahimik siyang lumayo at agad na nagpadala ng mensahe kay Ezekiel. Habang binabasa ni Ezekiel ang mensaheng iyon sa ancestral house, hawak pa rin niya ang lumang litrato ni Corazon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang lahat ng dokumento, pinaskan kay Manang Odette ang mahahaladang pahina gamit ang lumang printer scanner sa study room at tumawag kay Mateo. "Mateo," sabi niya, "kumusta si Mr. Magdayaw?" "Kailangan na po siyang operahan, sir. Mas mabuting gawin sa loob ng susunod na ilang oras. Ipapaalam ko pa lang po kay Aling Corazon." "I'm on my way.
At may dala akong na dokumento. Sir, maingat na sabi ni Mateo, dumating na rin po ang preliminary DNA processing confirmation, final verified result mamaya. Napatigil si Ezekiel. And, kinuna niya po ang ha? Hindi ko pa po binubuksan. Sinunod ko ang bilin ninyo na hintayin kayo. Good. Keep it confidential. Pagbalik ni Ezekiel sa ospital, ibang klase na ang bigat na dala niya. Hindi na lang ito kutob. May litrato na, may pangalan na, may resibo na. May mga piraso ng katotohanang unti-unti nang dinudurog ang pader ng kasinungalingan. Pagdating niya sa surgical floor, sinalubong siya ni Dr. Mateo. Sir, nakaredy na ang OR, pero kailangan nating kausapin si Aling Corazon. Natatakot siya. Pumasok sila sa kwarto. Nakaupo si Aling Corazon sa tabi ni Mang Sulpicio, hawak ang kamay nito. Dok, agad niyang sabi. Sabi nila, ooperahan daw si Sulpicio. Totoo ba? Lumapit si Ezekiel at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang panatilihing malamig ang mukha. Opo, kailangan po. Delikado kung patatagalin pa. Ako ang gagawa ng operasyon kasama ang team. Nanladlag ang mata ni Aling Corazon. Kayo po mismo? Opo. Napatingin siya kay Mang Sulpicio na kahit mahina ay ngumiti pa rin. Cora, tingnan mo naman. Mayamang doktor ang mag-aayos sa lumang makina ko. Tumigil ka nga. Iyak na saway ni Aling Corazon. Kahit kailan talaga. Hinawak ni Ezekiel ang chart, ngunit bago siya umalis, tinignan niya si Aling Corazon. May gusto siyang sabihin. Gusto na niyang ipakita ang litrato. Gusto na niyang tanungin kung siya ba ang dalagang iyon. Ngunit nakita niya ang takot ng mukha ng matanda. Hindi ito ang tamang sandali. Hindi habang nasa bingit ng operasyon ang lalaking naging katuwang nito sa buhay. Aling Corazon, sabi niya, gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Tinitigan siya ng matanda, pagkatapos ay dahan-dahang tumanggo. Dok, hindi ko alam kung bakit, pero naniniwala ako sa inyo. Ang simpleng tiwalang iyon ay mas mabigat kaysa anumang parangal na natanggap ni Ezekiel bilang doktor. Ilang sandali pa ay dinala na si Mang Sulpicio sa operating room. Bago ito tuluyang ipasok, hinawakan ni Aling Corazon ang kamay niya. Sulpicio, lalaban ka, utos niya. Lalaban ako, sagot nito. May hahanapin pa tayong anak, di ba? Napakurap si Ezekiel na nakatayo sa likuran ila. Aling Corazon ay hindi nakasagot dahil nalunod siya sa luha. Nagsimula ang operasyon. Ilang oras itong tumagal. Sa loob ng operating room, si Ezekiel ay naging tahimik, eksakto at matatag. Ngunit sa ilalim ng kanyang profesional na kilos, may bagyo sa dibdib niya. Ang taong nasa operating table ay hindi lang bastang pasyente. Ito ang lalaking nagmahal sa babaeng maaaring tunay niyang ina. Ito ang lalaking pumalit sa mundo nang iniwanan siya ng lahat. Kung hindi dahil kay Mang Sulpicio, baka matagal nang tuluyang gumuho si Corazon. BP dropping, sabi ng anesthesiologist. Prepare support, utos ni Ezekiel. Stay with me, Mr. Magdayaw. Parang kinakausap niya hindi lang ang pasyente, kundi ang kapalarang paulit-ulit na nangaagaw sa pamilyang matagal nang pinaghiwalay. Sa labas ng OR, nakaupo si Aling Corazon kasama sina Avi, Jorlanda, Lando at Maritesa na dumatong mula probinsya. Si Lando ay may dalang termos ng kape. Si Maritesa ay tahimik na nagdarasal. Si Jorlanda ay inaayos ang mga papeles para sa assistance. Si Avi naman ay paulit-ulit na bumabalik upang tignan kung may update. Dumating si Priscilla sa hallway, dala ang malamig na ngiti. Mrs. Magdayaw, sabi niya, habang nasa operasyon ng asawa ninyo may kailangan kayong pirmahan tungkol sa financial responsibility. Tumayo si Avi. Ma'am, hindi po ito ang tamang oras. Hindi kawang kausap ko, Nurse Ronquillo. Ngunit bago pa makalapit si Priscilla kay Aling Corazon, dumating si Dr. Mateo dala ng isang folder. Malamig ang tingin niya kay Priscilla. Ma'am, hinahanap kayo ni Dr. Soriano pagkatapos ng surgery tungkol sa billing document na ibinigay ninyo kahapon. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Priscilla. I don't know what you're talking about. I think you do, sagot ni Mateo. May system logs kami, may CCTV rin.
Hindi na nagsalita si Priscilla. Umalis siya ngunit halatang nanginginig ang kamay. Sa ikalimang oras ng operasyon, lumabas si Mateo sandali mula sa restricted area upang kunin ang sealed envelope mula sa laboratory courier. Nakalagay sa harap, DNA Kinship Analysis, Confidential. Dinala niya ito sa maliit na doctor's lounge malapit sa OR at inilagay sa mesa. Hindi niya binuksan. Ngulit sa loob niya, alam niyang kapag nabuksan iyon, maraming buhay ang magbabago. Makalipas ang halos 6 na oras, bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas si Ezekiel, pagod ang muka, may bakas ng pawis sa noo, ngunit mahinahon. Agad tumayo si Aling Corazon. "Doc?" sabi niya. Successful ang operasyon, delikado ang naging kalagayan niya sa gitna pero nalagpasan niya. Kailangan pa rin siyang bantayan sa recovery pero buhay siya. Nahagulhol si Aling Corazon, hindi niya napigilan. Napaluhod siya hindi sa harap ni Ezekiel, kundi sa sobrang bigat ng pasasalamat. Agad siyang inalayanan ni Lando at Avi. Salamat po, Doc, salamat. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi alam ni Ezekiel kung paano tatanggapin ang pasasalamat na iyon. Gusto niyang sabihin, ako dapat ang magpasalamat dahil maaaring ikaw ang ina ko. Nulit pinigilan niya ang sarili. Ilang minuto matapos maihatid si Mang Sulpicio sa recovery area, tinawag ni Ezekiel si Mateo sa conference room. Nandun na rin si Nerissa bit-bit ng scanned copies ng dokumento mula Ancestral House. Hinawakan ni Mateo ang envelope ng DNA result. Bubuksan ko na po, tanong niya. Tumanggo si Ezekiel. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang subrele. Binasa niya ang unang pahina pagkatapos ay tumingin kay Ezekiel. Hindi na niya kailangang magsalita ng mahaba. "Sir," mahinang sabi niya. "Confirmed, biological mother ninyo si Mrs. Corazon Magdayaw." Parang tumigil ang buong mundo ni Ezekiel. Hindi siya umiyak agad, hindi siya sumigaw, hindi siya bumagsak. Tumayo lang siya roon, hawak ang papel habang ang lahat ng taon ng pagkalito, galit, lungkot at paghahanap ay dahan-dahang bumuhos sa kanya. Ang babaeng dinala sa ospital na pinagtawanan dahil sa baboy, ang matandang babaeng humingi ng awa para sa asawa. Ang babaeng sinabing hindi niya iniwan ang anak niya, siya ang ina niya. Makalipas ang ilang sandali ay ipinatawag ni Ezekiel ang mga taong kailangang humarap sa katotohanan. Dumating si Aling Corazon, nagtataka at pagod pa rin sa pag-aalala kay Mang Sulpicio. Kasama siya ni Lando at Avi. Dumating din sina Priscilla, Attorney Basilio, Dr. Victoriano, Jorlanda, Mateo at Manang Odete na pinasundo ni Ezekiel mula sa Ancestral House. Sa conference room, mabigat ang silensyo. "Bakit po tayo nandito, Doc?" Tanong ni Aling Corazon. Huminga ng malalim si Ezekiel. Sa harap ng lahat, inilapag niya ang lumang litrato sa mesa. Nang makita iyon ni Aling Corazon, nanlaki ang kanyang mga mata. "Ako," bulong niya. "Ako iyan, noong dalaga pa ako." Isinunod ni Ezekiel ang birth record, ang resibo kay Perpetua Laksamana, ang lumang sulat ni Doña Marcela, ang medalya niya, at huli ang DNA result. "Mrs. Magdayaw," naninginig ang boses ni Ezekiel sa unang pagkakataon. "Hindi namatay ang anak ninyo." Napahawak si Aling Corazon sa dibdib. "Hindi siya inilibing. Hindi siya nawala dahil pinabayaan ninyo. Kinuha siya sa inyo. Dinala siya sa pamilyang Soriano." Nanginginig ang labi ng matanda. Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi na napigilan ni Ezekiel ang luha. Lumapit siya, ngulit tumigil ilang hakbang mula sa kanya. Parang natatakot siyang mabasag ang sandali. "Ako po iyon," sabi niya. "Ako ang anak ninyo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Aling Corazon. Tumingin siya kay Ezekiel, sa litrato, sa medalya, sa papel, at muli kay Ezekiel. Parang ang 40 taon ng pagdarasal ay sabay-sabay na bumalik sa kanyang dibdib. Napauto siya sa silya, nanginginig ang buong katawan. "Ezekiel," bulong niya, ang pangalang ilang dekada niyang tinawag sa dasal. "Anak ko,"
Lumuhod si Ezekiel sa harap niya, hindi bilang may-ari ng ospital, hindi bilang doktor, hindi bilang mayaman, kundi bilang anak na buong buhay hinanap ang tinig ng ina. Opo, basag ang tinig niyang sabi, "Ako po." Napahagulhol si Aling Corazon at yunakap siya. Mahina ang katawan niya, ngunit mahigpit ang kapit. Parang natatakot siyang baka mawala uli ang anak kapag binitiwan niya. "Hindi kita iniwan. Anak, hindi kita iniwan. Sinabi nilang patay ka. Pinaniwala nila akong wala ka na." "Alam ko na po." Iyak ding sagot ni Ezekiel. "Alam ko na." Sa kabilang dulo ng mesa, namutla si Priscilla. Si Basilio ay pilit na nananatiling kalmado, ngunit naninginig ang daliri niya sa hawak na bolpen. Si Dr. Victoriano ay hindi makatingin ng diretsyo. Tumayo si Mateo at pinatugtog mula sa kanyang phone ang recorded conversation na nakuha sa tulong ni Nerissa at ng hallway system, ang usapan ni Priscilla at Basilio tungkol sa pagtatago ng records, pagpapalabas na nananamantala si Aling Corazon at pagbabago sa billing. "Hindi ito legal," sigaw ni Basilio. "You cannot record private conversations." Malamig na tumingin si Ezekiel sa kanya. "At legal ba ang pagtatago ninyo sa tunay kong anak? Legal ba ang pananakot sa kanya? Legal ba ang pamemeke ng billing?" Walang nakasagot. Si Priscilla, na dating matayog kung tumingin kay Aling Corazon, ngayon ay hindi na makaatas ng muka. Ang babaeng pinagtawanan nila, ang babaeng itinuring nilang istorbo sa entrance, ay ina pala ng mismong lalaking kinatatakutan nila. Mulit hindi nagdiwang si Aling Corazon, hindi siya nagyabang, hindi niya nilait ang mga taong lumait sa kanya. Nakayakap lang siya kay Ezekiel, umiiyak pa rin, habang paulit-ulit na hinahalos ang likod nito. "Anak," bulong niya, "ang tagal kitang hinanap." At sa conference room na iyon, sa harap ng mga taong nagtago ng katotohanan at ng mga taong tumulong upang lumabas ito, tuluyang gumuho ang kasinungalingang 40 taon nang nakatayo. Sa wakas, ang inang nawalan at ang anak na hinahanap ay nagtagpo. Ngunit sa kabila ng yakap na iyon, may natitira pang kailagang ayusin. Ang sakit ni Mang Sulpicio, ang galit ni Ezekiel, ang katarungang kailagang harapin ng mga nanakit, at ang bagong buhay na kailangan nilang buuin, hindi bilang estranghero, kundi bilang mag-ina. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang yakap lang. Minsan, kahit natagpuan mo na ang taong matagal mong pinagdarasal, kailangan pa ring harapin ang mga taon ng pagkawala, ang sakit ng panloloko, at ang tanong kung paano sisimulang muli ang pamilyang matagal nang ninakawan ng panahon. Sa loob ng conference room ng St. Aurelia Medical Center, matagal na nananatiling magkayakap sina Aling Corazon Magdayao at Dr. Ezekiel Aldren Soriano. Walang sino man ang agad na sinalita, kahit sina Nurse Avi Ronquillo, Dr. Mateo Ilustre, Lando Pugeda, Miss Gerlanda Faye Tacardon, Nerissa Vallejos at Manang Odette Balisi ay tila ayaw galawin ang sandaling iyon. Parang kapag may nag-ingay ay baka mawala ang katotohanang ngayon lang narating sa kanilang mga kamay. Si Aling Corazon ay patuloy na humihikbi habang paulit-ulat na hinahalos ang buhok ni Ezekiel. Kahit matanda na ang kanyang anak, kahit isa ng kilalang doktor at may-ari ng ospital, sa mga palad ni Aling Corazon ay tila bumalik ito bilang sanggol na matagal niyang hindi nayakap. "Anak," paulit-ulit niyang bulong. "Anak ko, buhay ka." Si Ezekiel naman ay nakaluhod pa rin sa harap niya, hawak ang mga kamay ng ina. Buong buhay niyang sinanay ang sarili na maging matatag. Bilang surgeon, hindi siya pwedeng matinag kahit may buhay na nakasalalay sa kanyang kamay. Bilang may-ari ng ospital, hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap ng board
staff o kalaban sa negosyo. Ngunit sa harap ni Aling Corazon, nawala ang lahat ng pader na iyon. Akala ko po, iniwan ninyo ako. Basag ang tinig niyang sabi. Buong buhay ko, iyon ang takot ko, na baka may dahilan kung bakit hindi ninyo ako hinanap. Mas lalo siyang niyakap ni Aling Corazon. Hinahanap kita gabi-gabi. Hindi ko lang alam kung saan ako magsisimula. Mahirap lang ako, anak. Wala akong pera, wala akong kakilala, wala akong laban sa mga taong kumuha sa'yo. Pero kahit isang araw, hindi kita nakalimutan. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Priscilla Monteverde na parang nawalan ng dugo sa mukha. Si Attorney Basilio Quinto naman ay pilit pa ring pinananatili ang propesyonal na tindig, ngunit hindi na niya kayang itago ang takot. Si Dr. Victoriano Espejo naman ay nakaiwas ng tingin. Alam niyang ang ambisyon niyang mapalitan si Ezekiel ay tuluyang magaganap kapag ito ay mapatunayan. Tumayo si Ezekiel. Pinunasan niya ang luha sa mukha, ngunit hindi na bumalik ang dating lamig sa kanyang mga mata. Nang tumingin siya kina Priscilla, Basilio at Victoriano, hindi ito tingin ng isang anak na sugatan lamang. Ito ay tingin ng isang taong handang magpanagot. Simula sa araw na ito, sabi niya, mababa ngunit malinaw ang boses. Suspended kayo, Priscilla Monteverde, pending formal investigation. Lahat mang access ninyo sa billing, patient records, at administrative documents ay puputulin ngayon din. Doktor, you are emotional, singit ni Basilio. Hindi ka dapat gumagawa ng desisyon habang, attorney, huwag mong gamitin ng salitang emotional para takpan ang ginawa ninyo. May dokumento ako, may system logs, may CCTV, may recorded coordination tungkol sa pagtatago ng records at pamameke ng billing, at may ebidensya akong may kinalaman ka sa pagtatago ng adoption documents ko. Namula ang mukha ni Basilio. You cannot prove intent. Then let the court decide. Napahawak si Priscilla sa mesa. Doktor, ginawa ko lang ang trabaho ko. Pinoprotektahan ko ang hospital image. Lumapit si Aling Corazon. Mahina pa rin ang tuhod, ngunit matatag ang mata. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumanti ng insulto. Tumingin lang siya sa babaeng nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao. Ma'am, sabi niyang marahan, noong dinala ko ang baboy sa ospital, hindi ko dala yon para dungisan ang lugar ninyo. Dala ko yun dahil iyon na lang ang kaya kong ipalit sa buhay ng asawa ko. Kung mahirap ang isang tao, hindi ibig sabihin wala na siyang dangal. Hindi nakasagot si Priscilla. Sa unang pagkakataon, siya ang napayuko. Hindi nagtagal, dumating ang legal compliance team ng ospital, kasama ang 2 miyembro ng board na tinawag ni Nerissa. Formal na kinuha ang ID at access card ni Priscilla. Si Attorney Basilio naman ay pinagsabihang huwag aalis hanggat hindi nakakapagbigay ng written statement. Si Dr. Victoriano Espejo naman ay iniutusan ni Ezekiel na pansamantalang alisin sa anumang clinical leadership duty habang iniimbestigahan ang partisipasyon nito sa pagtatangkang sirain ng reputasyon ni Aling Corazon. Ngunit kahit mahalaga ang hustisya, mas mahalaga kay Aling Corazon ang isang tao sa sandaling iyon, si Mang Sulpicio. Anak, sabi kay Ezekiel, parang naninibago pa sa salitang iyon. Pwede ko bang makita si Sulpicio? Lumambot agad ang mukha ni Ezekiel. Opo, inay. Sa pagkarinig ni Aling Corazon sa salitang inay, napahinto siya. Ilang dekada niyang hinintay iyon. Isang simpleng tawag, ngunit parang bumalik sa kanya ang bahaging inagaw nung araw na sinabi sa kanya na patay na ang sanggol niya. Dahan-dahan silang lumakad patungo sa recovery room. Si Mang Sulpicio naman ay gising na. Mahina ngunit malinaw ang mata. Nang makita niyang magkasama sina Corazon at Ezekiel, parang naintindihan niya agad kahit wala pang nagpapaliwanag. Cora, paos niyang sabi. Siya ba? Lumapit si Corazon sa kama niya. Hawak niya ang kamay ni Ezekiel at sa unang pagkakataon, hindi niya ito binitiwan.
Oo, Sulpicio. Umiiyak ngunit nakangiti siya. Siya ang anak ko. Buhay siya. Si Ezekiel. Pumikit si Mang Sulpicio at mula sa gilid ng mata niya ay dumaloy ang luha. Nang muli siyang dumilat, tinignan niya si Ezekiel. Dok, sabi niyang hirap ngunit may ngiti. Mukhang hindi lang puso ko ang inayos mo na yon. Lumapit si Ezekiel sa kanya. Mang Sulpicio, salamat po. Saan? Sa pagmamahal ninyo sa nanay ko nung mga panahong wala ako. Nanginig ang labi ni Mang Sulpicio. Hindi ko siya minahal dahil kailangan niya ng awa. Minahal ko siya dahil karapat-dapat siyang mahalin. Napayuko si Ezekiel. Sa isang pangungusap, naunawaan niya kung bakit kahit wasak ang buhay ni Corazon noon, hindi ito tuluyang gumuho. May isang Sulpicio na nanatili. May isang lalaking hindi nagtanong kung gaano kalalim ang sugat bago ito mahalin. Lumipas ang mga araw, hindi naging mabilis ang lahat, ngulit umusad ang buhay. Si Mang Sulpicio ay nanatili muna sa ospital upang magpagaling. Araw-araw, dinadalaw siya ni Ezekiel hindi lamang bilang doktor, kundi bilang anak na unti-unting natututong magkaroon ng pamilya. Minsan, nahihirapan pa rin siyang tawagin si Aling Corazon na inay. Minsan naman, kapag nasasabi niya ito ng biglaan, napapahinto si Aling Corazon at napapangiti na parang nakarinig ng himala. Isang hapon, dinala ni Ezekiel ang ina sa maliit na garden ng ospital. May mga upo ang kahoy roon, may halamang santan, at may fountain na mahina ang agos. Nagdala si Jorlanda ng lugay para kay Aling Corazon, ngunit nang makita ni Ezekiel, kumuha rin siya ng sariling mangkok. Dok, anak? Sabi ni Aling Corazon, kumakain ka ba ng ganito? Hindi madalas, sagot ni Ezekiel, pero gusto kong matikman ang kinakain ninyo noon. Napangiti ang matanda. Noon? Anak, hanggang ngayon naman lugay pa rin ang kinakain ko kapag nagtitipid. Natawa ng mahina si Ezekiel. Then, kakain tayo ng lugay nang hindi nagtitipid. Sa simpleng sandaling iyon, nagsimulang maging totoo ang pagiging mag-ina nila. Hindi ito nabuo sa malalaking regalo o mamahaling tamako, kundi sa maliliit na bagay, sa pagkain ng magkatabi, sa tahimik na kwento, sa pag-alam ni Ezekiel na mahilig pala sa luya ang ina niya, at sa pagkatuklas ni Aling Corazon na kapag pagod ang anak niya, tahimik itong kumakain habang nakatitig sa malayo, gaya ng ginagawa niya noong kabataan niya. Samantala, tuluyan ng umusad ang investigasyon. Si Priscilla ay tinanggal sa posisyon at formal na kinasuhan dahil sa falsification ng billing records at obstruction sa internal review. Si Attorney Basilio naman ay inireport sa legal board at humarap sa kasong may kaugnayan sa pagtatago ng mahahalagang dokumento at pananakot. Si Dr. Victoriano naman ay nasuspende at nawalan ng karapatang humawak ng administrative post matapos mapatunayang nakipagsabwatan siya upang gamitin ang personal na krisis ni Ezekiel para sa sariling ambisyon. Si Nurse Claribel Uson naman, bagamat hindi pangunahing sangkot sa mga dokumento, ay pinatawan ng disciplinary action at inatasang sumailalim sa retraining sa patient dignity and ethics. Isang araw, lumapit si Claribel kay Aling Corazon habang nasa hallway ito. Nay, sabi niya, halatang hirap magsalita. Pasensya na po sa mga sinabi ko noong araw na dumating kayo. Tinignan siya ni Aling Corazon. Naalala niya ang tawa nito, ang pang-iinsulto tungkol sa manok at kambing, ang sakit na idinulot nito habang hawak niya ang tali ni Mutya. Masakit ang sinabi mo, sagot ng matanda. Pero kung tunay kang natuto, mas mabuti iyon kesa habang buhay kang magkunwaring wala kang kasalanan. Napaluha si Claribel. Opo, salamat po. Hindi naging mapaghigante si Aling Corazon. Hindi niya kailangang tapakan ng mga taong nang tapak sa kanya. Para sa kanya, sapat nang makita nilang ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa sapatos, damit o laman ng bulsa. Pagkalipas ng ilang linggo, nang unti-unti nang lumalakas si Mang Sulpicio, nagkaroon ng malaking pagbabago sa St. Aurelia Medical Center. Sa isang spesyal na pagtitipon ng staff, inanunsyo ni Ezekiel ang pagtatatag ng Corazon Magdayo Patient Dignity Fund, isang programa para sa mga mahihirap na pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan ngunit walang kakayahang magbayad agad.
Sa harap ng mga doktor, nurses, staff at ilang pasyente, tumayo si Ezekiel sa podium. Nasa unang hanay si Aling Corazon, nakaayos sa simpleng saya at blusa na binili ni Avi para sa kanya. Sa tabi niya si Mang Sulpicio na naka-wheelchair muna habang nagpapalakas. Si Lando na suot niya ang pinakamaayos niyang polo. Si Maritesa, Tia Bebang, Gerlanda, Mateo, Nerissa at Manang Odette. Ang pondong ito, sabi ni Ezekiel, ay hindi charity para iparamdam sa mga mahihirap na kawawa sila. Ito ay paalala sa amin na bawat pasyente, may pera man o wala, ay may karapatang gamutin ng may respeto. Ang pangalang Corazon Magdayo ay hindi lang pangalan ng aking ina. Ito ay pangalan ng babaeng nagdala ng lahat ng kaya niyang ibigay para mailigtas ang mahal niya sa buhay. At dahil sa kanya, hindi na dapat maulit sa ospital na ito ang panghihiyang nadanas niya. Tahimik na umiyak si Aling Corazon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa unang pagkakataon, ang pangalan niyang minsang pinagtawanan ay naging pangalan ng pag-asa para sa ibang mahihirap. Si Nurse Avi naman ay na-promote bilang head ng Patient Advocacy Desk. Si Dr. Mateo naman ang namuno sa Charity Surgery Coordination Program. Si Gerlanda naman ang gumawa ng mas maayos na proseso para sa financial assistance para hindi na maligaw ang mahihirap sa sistema. Si Lando naman, dahil sa kabutihan at sipag niya, inalok ni Ezekiel ng scholarship sa caregiving course. Nay Cora, Sabi ni Lando nang malaman niya iyon, paano kung hindi ko kayanin? Hinawakan ni Aling Corazon ang kanyang balikat. Anak, nung gabing itinakbo mo kami sa ulan, kinaya mo ang mas mahirap pa dyan. Kaya mo yan. Pati si Tia Bebang ay nagkaroon ng bagong simula. Dahil sa rekomendasyon ni Aling Corazon, naging supplier siya ng ilang gulay sa hospital canteen. Ipinangako naman niya na hindi niya lolokohin ang timbangan. Cora, biro ni Tia Bebang, kung alam ko lang na magiging nanay ka ng may-ari ng ospital, noon pa kita nilibre ng suka. Aba, kaya pala lagi mong dinadaragdagan ng utang ko, sagot ni Aling Corazon. May plano ka pala. Nagtawanan sila at sa tawang iyon, naroon ang gaan na matagal nang nawala sa buhay ng matanda. Makalipas ang 2 buwan, nakalabas na si Mang Sulpicio sa ospital. Inalok ni Ezekiel sina Aling Corazon na tumira na sa malaking bahay niya sa lungsod, ngulit marahang tumanggi ang matanda. Anak, sabi niya, gusto kitang makasama, pero hindi ko rin kayang talikuran ng bahay kung saan kami tumanda ni Sulpicio. Doon ako umiyak sa pagkawala mo. Doon din ako nagdasal hanggang matagpuan kita. Hindi ko gustong iwan iyon na parang wala ng halaga. Naunawaan iyon ni Ezekiel, kaya hindi niya sila pinilit. Sa halip, ipinagawa niya ang lumang kubo sa barangay San Isidro. Hindi niya ito ginawang mansyon. Ginawa niya itong ligtas, matibay at komportable. May maayos na bubong, malinis na kusina, maliit na kwarto para sa gamot ni Mang Sulpicio, at hardin kung saan maaring magtanim si Aling Corazon. Sa likod, ibinagawa rin ang mas maayos na kulungan ni Mutya na ngayon hindi na kailangang ibenta. Aba, sabi ni Mang Sulpicio nang makita ang bagong bahay, mas maganda pa bahay ni Mutya kaysa sa dati nating sala. Natural, sagot ni Aling Corazon. Si Mutya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Ngunit hindi na nila itinuring na kahihiya ng araw na dinala ang baboy sa ospital. Sa halip, naging alaala iyon ng araw na kahit pinagtawanan siya ng mundo, hindi bumitaw si Aling Corazon sa pagmamahal. Makalipas ang 1 taon, bumalik ang St. Aurelia Medical Center sa Barangay San Isidro para sa isang libreng medical mission. Hindi na tulad dati ang pagdating ni Ezekiel. Hindi na siyang malamig na doktor na may bodyguards at malayong tingin. Dumating siya sakay ng simpleng sasakyan, kasama sina Mateo, AV, Gerlanda at ilang staff. Sinalubong siya ng mga taga-baryo, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil alam nilang anak siya ni Aling Corazon. Si Kapitan Damaso Villacuerta na dati gustong baratin si Mutya ay nahiya nang makita si Aling Corazon. Lumapit siya at nagtanggal ng sombrero. Cora, sabi niya, pasensya na noon, minaliit kita. Tinignan siya ni Aling Corazon. Kapitan, huwag mo nang ulitin sa iba. Hindi lahat ng tahimik walang laban. Oo, mahinang sagot nito. Tama ka.
Sa ilalim ng malaking tolda sa plaza, maraming matatanda, bata, magsasaka, tindera at tricycle driver ang nabigyan ng libreng check-up at gamot. Si Mang Sulpicio, mas malakas na ngayon, ay nakaupo sa tabi ni Mutya na parang bantay ng programa. Si Lando naman ay naka-uniform na ng caregiving intern at tumutulong sa pila ng pasyente. Si Tia Bebang ay namimigay ng libreng lugaw, habang si Maritesa ay katuwang ng mga nurse sa pagkuha ng blood pressure. Sa pagtatapos ng medical mission, tumayo si Ezekiel sa harap ng mga tao. Tinawag siya ni Aling Corazon. Ayaw pa sana ng matanda dahil nahihiya siya, ngunit hinawakan siya ni Mang Sulpicio sa kamay. Pumunta ka roon. Matagal kang itinago ng mundo. Panahon na para makita ka. Dahan-dahang lumapit si Aling Corazon kay Ezekiel. Sa harap ng buong barangay, hinawak ng doktor ang kamay ng kanyang ina. Hindi na natin maibabalit ang 40 taon, sabi ni Ezekiel, at narinig iyon ng lahat. Hindi na natin mababago ang mga gabing umiyak kayo dahil akala ninyong patay ako. Hindi ko na rin mababawi ang mga taong lumaki akong iniisip na iniwan ako. Pero mula ngayon, wala nang magtatago sa atin sa isa't isa. Ang natitirang panahon, inay, hindi na natin sasayangin sa takot at pagsisisi. Luhaan si Aling Corazon, ngunit nakangiti siya. Anak, nung akala kong wala ka na, dasal lang naging yakap ko sa'yo. Ngayon na nandito ka na, hindi ko nahihilingin sa Diyos na ibalik ang nakaraan. Ang hihilingin ko na lang, bigyan niya tayo ng sapat na bukas para mahalin ang isa't isa. Nagyakapan sila sa harap ng buong barangay. Walang marangyang musika, walang grandyong palakpakan sa simula. Katahimikan muna. Pagkatapos, isa-isang pumalakpak ang mga tao. Hindi dahil mayaman si Ezekiel, kundi dahil alam nilang anak siya ni Aling Corazon. Kagabi, matapos ang medical mission, nagtipon sila sa bakuran ng bagong ayos na bahay ni Aling Corazon. May simpleng hapunan, sinigang na isda, pritong talong, kanin, at manggang hinog mula sa puno sa gilid ng bahay. Nakaupo sa ilalim ng punong mangga sina Aling Corazon, Mang Sulpicio at Ezekiel. Sa hindi kalayuan, naririnig ang tawanan ni Lando, AV, Mateo, Gerlanda, Tia Bebang at Maritesa. Anak, sabi ni Aling Corazon habang sinasandukan si Ezekiel ng kanin, kumain ka pa, ang payat mo. Napatingin si Ezekiel sa kanyang plato na punong-puno na. Inay, pangatlong sandok na yan. Doktor ka, dapat alam mong kailangan ng katawan ng pagkain. Tumawa si Mang Sulpicio. Huwag ka nang kumontra. 40 taon niyang gustong pakainin ng anak niya. Tiisin mo na lang. Napangiti si Ezekiel. Hindi niya inalis ang dagdag na kanin. Sa halip, tahimik niya itong kinain. Sa bawat subo, may pamilyang unti-unting nabubuo. Sa bawat tawanan, may taon ng lungkot na unti-unting napapalitan. Maya-maya, tumingin si Aling Corazon sa langit. Maliwanag ang buwan. Payapa ang hangin. Wala na ang ulan noong gabing isinugod nila si Mang Sulpicio. Wala na ang tawanan sa ospital na tumusok sa kanyang puso. Wala na ang lihim na matagal na ipinangtakip sa katotohanan. Naroon ang asawa niyang buhay at nagpapalakas. Naroon ang anak niyang akala niya ay nawala na habang buhay. At naroon ang tahanang minsang simbolo ng kahirapan, ngayon ay puno ng pamilya, paghihilom at kapatawaran. Hinawasan ni Ezekiel ang kamay ng ina. Hinawakan naman ni Aling Corazon ang kamay ni Mang Sulpicio. Tatlo silang nananahimik sa ilalim ng punong mangga, habang sa paligid nila ay patuloy ang mahinang tawanan ng mga taong naging bahagi ng kanilang pagbangon. Sa wakas, hindi na kailangang manalangin ni Aling Corazon sa anak na hindi niya alam kung nasaan. Dahil ang anak na iyon ay nasa tabi na niya. At ang dating matandang pinagtawanan ng magdala ng baboy sa ospital ay nauwi sa isang pamilyang buo, isang pangalang na ibalik ang dangal at isang wakas na matagal niyang ipinagdasal.